Sir, may nakita po ba kayong kakaiba sa silid noong tumunog ang aparatus? Tanong ni Eman. Saglit na nag-isip si Dean Santiago. Wala naman. Pero bukas ang bintana na ipinagtataka ko dahil sarado yon nang lumabas ako. Tugon ni Dean Santiago. Kinutuban si Eman pero nanatili siyang tahimik. Maya-maya pa nga ay inilabas na ng silid si Professor Chu para dalhin sa emergency room. Sumunod sina Dean Santiago at Matthew sa pagdala kay Professor habang sumimpleng pumasok si Eman sa silid. Napansin nga niya ang hinahangin na kortina at bukas na salaming bintana ng silid. Sumilip siya sa labas at nakita niya ang isang babaeng nakaitim na bestida at naglalakad papalayo sa ospital. Hayaan na sana niya ito dahil mukhang normal lang na dalaw ng pasyente pero biglang gumana ang talas ng amoy niya at humalo sa hangin ng amoy ng isang aswang. Lalabas sana siya ng silid para habulin ang babaeng nakita pero tiyak niyang makakalayo na yon sa oras na mawala siya sa paningin. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Lumundag siya sa bintana pababa sa labas ng ospital. Dinig ang lakas ng lagapak ng mga sapatos niya pagbagsak sa simento. Hindi pinansin ni Eman kung maayos ang lagay niya o hindi mula sa pagtalon. Tinakbo niya ng mabilis ang direksyong tinungo ng aswang. Nagpatuloy nga si Eman sa pagtakbo at sinusundan ng masamang amoy ng aswang na humahalo sa hangin. Itinatanong niya sa isipan kung si Professor Chavez ba ang nakita niya o iba. Hindi niya ganoong maalala ang back profile ng nakita kanina at kung pareho sa professor niya. Habang tumatakbo si Eman, napagtanto niya na napalayo na siya sa ospital. Hindi siya sigurado kung yun ba ang tamang direksyon na tinungo ng hinahabol. Nasa punto na siya ng pagsuko sa pagtugi sa aswang ngunit hindi niya rin kayang baliwalain ang posibilidad na may ibang posibleng maging biktima ito. Nang mga oras na yon, pinilit niyang maghanap ng mga palatandaan o kahit anong indikasyon na naroon ang aswang na iyon. Ilang lakad takbo pa ang ginawa ni Emma nang makarating siya sa tapat ng isang bakanting lote na mukhang hinahanda para sa gagawing construction. Hindi kumpleto ang bakod na yero na kalahati lang ng baywang ang taas. Naramdaman niya na naroon ang amoy ng aswang na sinusundan niya. Nakiramdam siya sa paligid dahil iilan lang ang puno at bagong bunot ang mga ligaw na damo kaya't kita niya ang loob ng kabuuan ng malawak na lote gamit ang matatalas na paningin. Maliwanag pa rin naman ang tingin niya sa paligid dahil may ilang poste ng ilaw sa kalye. Unti-unting nawala ang amoy ng isang aswang. Hindi niya tiyak kung tumigil na naman ang kakayahan niya o wala na roon ang mandurugo. Muli siyang nakiramdam pero wala na siyang maramdamang presensya o amoy ng hinahabol niya. Laglag ang mga balikat ni Eman habang papalayo sa bakanting lote. Hanggang sa naramdaman niya nga ang pagod at pamimintig ng binti. Nakuha ko siguro ito sa pagtalon mula sa third floor. Nabigla ako. Wala sanang nakakita sa ginawa ko. Napabuga ng hangin si Eman pabalik ng ospital. Kung sana ay kaya niyang kontrolin ang kanyang mga kakayahan, hindi makakatakas ang mandurugo sa kanya. Inalala niya ang mga posibleng maging biktima pa ng aswang na iyon. Doon nga ay napansin niya na malayo-layo ang inabot ng pagtakbo niya pabalik sa ospital. Hindi niya namalaya na
Nagamit niya ang super speed ability niya habang hinahabol ang aswang pero tumigil lahat ng abilities niya pagkarating sa kaling iyon sa tapat ng bakanting lote. Mukhang kailangan ko nang magsanay para magamit ko ang mga kakayahan ko laban sa mga aswang na narito sa syudad. Wala ang mama niya na sanay sa paghahanap ng mga aswang kaya wala siyang ibang maaasahan kung hindi ang sarili niya. Pagkabalik sa ospital, nakasalubong niya si Matthew sa labas. Pre, saan ka ba nanggaling? Bakit nawala ka lang bigla? Takang tanong nito. Nagbanyo kasi ako tapos paglabas ko parang may nakita akong kakilala kaya sinundan ko kaso nawala na lang bigla eh. Palusot ni Eman. Hinahanap ka kasi ni Dean pero sabi niya umuwi na raw tayo dahil may pasok pa bukas. Kaya niya na raw bantayan si Mr. Chu at iiwasan na niyang malingat para hindi na maulit yung kanina. Wika ni Matthew. Okay, mabuti naman. Tara, uwi na tayo. Tinungo na nila ang parking lot saka sumakay sa kotse. Magsisimula na akong mag-practice bukas, promise. Bulong ni Eman sa sarili. Kinabukasan, naging laman ng mga kwentuhan sa eskwelahan ang nangyari kay Mr. Chu. Iba't ibang haka-haka ang kumakalat tungkol sa professor nila. Ang sabi ng iba ay overworked kaya nagkasakit. May nagsabi rin na nagbenta raw ng kidney dahil kapos sa pera. May ilan namang nagsasabi na baka kinukulam. Napailing na lang si Eman at hindi nagsalita kahit tinatanong siya ng mga kaklase niya. Unang subject nila, si Professor Chavez kaya ina-anticipate niya ang presensya at amoy nito pagpasok ng classroom. Wala pa ito kaya lumabas muna siya para mag-CR. Magkalapit ang faculty room nila at CR na nasa dulo ng hallway. Saktong malapit na siya ng banyo nang lumabas naman mula sa faculty si Professor Chavez. Suot nito ang kanyang pangkaraniwang attire. Itim na blosa at palda na nagbibigay diin sa kanyang maladyosa na anyo. Ang kanyang kasuotan ay tila ba sinadyang magdulot ng pansin dahil nakahakabang palda nito sa mapuputing hita. Ang kanyang buhok ay nakaayos na parang modelo sa isang shampoo commercial. Mahaba at makintab na kulay itim. Kahit na ang mata ng iba ay nahuhumaling sa dalaga, siya naman ay alerto habang pasimpleng nakamasid sa propesor na nakasalubong. Hindi siya naaakit ng natural na gayuman nito sa mga lalaki. Habang papasalubong si Eman kay Professor Chavez, hindi niya maiwasang hindi kabahan dahil sa hinala niyang isa itong mandurugo. Ang kaso, hindi gumagana ang mga kakayahan niya ng mga oras na yon kaya gusto niyang sigawan ng sarili. Nais niyang maamoy ng malapitan ng professor nila pero bigo siya. Bakit ba palpak lagi ang mga ability ko kung kailan kailangan ko sila? Tanong ni Eman sa sarili. Naikuyom niya ang mga kamao habang naglalakad patungo sa pinto ng CR. You're my student, right? I think I saw you somewhere. Sambit ni Professor Chavez. Good morning po, ma'am. Casual na bati niya. Baka po sa first day ng klase, first subject po. Dagdag pa ng binata. Where are you going? Tanong nito ulit. Magsi-CR lang po, ma'am. Wika ni Eman. Okay, so make it fast. Magsisimula ng klase. Tumalikod na ito at naglakad na tila umaalagwa ang mga balakang sa bawat takbang nito. Pero hindi na turn on si Eman bagkus ay
Naaasiwa ito at nanggigigil sa galit. Halata niyang siya ang tinatarget nito sa pagkilos na iyon pero walang talab sa kanya. Tumalikod na rin siya saka pumasok sa banyo. Siniguro niyang nakalaki yon bago siya pumasok sa cubicle. Pagkatapos ng ilang saglit ay bumalik na nga siya sa classroom. Napansin ni Emma na panay ang pahagip na sulyap at pagtawag sa kanya ni Professor Chavez pero hindi siya nagpakita ng anumang emosyon dito. Habang papalabas siya ng classroom pagkatapos ng klase, tinawag siya nito habang nakaupo sa desk. "Can you meet me later after your last subject? May papagawa ko sa'yo." Sambit ni Professor Chavez sa malamyos na tinig. I'm sorry ma'am, I can't. May importante po kasi akong gagawin mamaya." Tanggi ni Eman. Gustuin man niyang harapin at tapusin ito ay hindi pwede sa school. "Ganun ba? Sayang naman, sige, di bali na." Tumalikod na si Eman at lumabas ng classroom kasunod sina Matthew, Sandra at Cathy. "Anong kailangan ni ma'am sa'yo?" Nagtatakang tanong ni Sandra. Nagkibit balikat lamang si Eman. "Hindi ko alam. Wala pa namang exam sa assignment para pag-check-in ka ng papers," singit ni Cathy. "Baka may crush sa'yo." "Loka ka. Huwag kang gumawa ng issue." Si Sandra ang sumagot. "Ayokong ma-involve sa mga ganyang professor. Ayokong isipin ng mga estudyante na pumasa ako dahil teacher's pet ako." Kumaway si Eman sa mga kaklase. "Hindi pala ako papasok mamaya. May importante akong aasikasuhin. Mauna na ako guys." Lumakad na siya ng matulin patungo sa sasakyan. Dinala niya talaga yon patungo sa lugar na napili niya para mag-practice ng abilities niya. Malayo-layo nga ang narating ni Eman. Nabasa niya ang tungkol sa ilog sa angat at kaunti lang ang nagpupunta roon kapag weekdays. Dumaan na lang siya sa isang butik para bumili ng pamalit na damit. Tamang-tama ang lugar na iyon para gawing praktisan. May mabatong bahagi raw sa ilog na iyon ang may bakas ng paan ng higante. Madalang puntahan ang ilog dahil malalim ito at mahirap tawirin. May mga balita ring may engkanto na nanghihila sa ilalim ng ilog para gawing alay taon-taon. Naisip niyang magandang pagpraktisan ang lugar na malapit sa kalikasan. Bato-bato at malubak ang daan patungo sa ilog. Napapalibutan din ang daan ng mayayabong na puno at halaman. Naisip niyang makakapag-concentrate siya sa pag-iensayo roon hanggang gabi. Nakarating nga siya sa lugar kung saan naroon ang ilog. Itinigil niya ang kanyang sasakyan sa may tabi ng daan at iniwan ang lahat ng gamit doon maging ang phone para walang distractions habang nagsasanay siya. Nagdala lang siya ng isang tumbler ng tubig at supot ng tinapay. Naglakad na nga siya patungo sa ilog. Nang makarating siya sa ilog, napagtanto niyang tama ang kanyang naging desisyon. Ang ilog ng angat ay napapalibutan ng makapal na puno at halaman, at ang tubig ng ilog ay tahimik ang agos. Ang lugar na iyon ay parang isang paraiso ng kagandahan ng kalikasan. Ayos! Sinipat niya ang malalaking tipak ng bato sa kabilang bahagi ng ilog. Kailangan niyang lumangoy para makatawid doon. Hindi niya aninag ang ilalim ng ilog kaya't tiyak niyang sobrang lalim iyon. Siningil pa siya ng isang lalaking nakatambay doon para sa paggamit ng halos sira-sirang cottage. Nagbayad na rin siya at dinagdagan niya pa para hindi siya abalahin nito mamaya.
Nagbili na bantayan ng cottage at mga gamit na iniiwan niya. Nang mga oras na ito, nagubad na siya ng pang-itaas at sapatos saka iniwan yon sa cottage. Lumusong na nga ang binata sa ilog ng nakayapak habang nakataas ang isang kamay na may bit-bit na tumbler at supot ng tinapay. Habang papagit na siya ay naramdaman niya ang bigat ng current sa ilalim ng tubig. Mabuti na lang talaga at naturuan siyang lumangoy ng mama niya na lumaki sa tabing dagat. Nang malapit na siya sa batuan ay bigla niyang naramdaman na parang may humihila sa paa niya. Isang malakas na tadyak ang ginawa ni Eman para maipagpagang kung anumang kumapit sa paa niya. Matapos nga noon, agad na gumaan ang pakiramdam niya kaya nakaahon siya sa kabilang bahagi ng ilog. Ano kaya yung kumapit sa paanan ko? Wika niya at nagkibit balikat na lang sa Eman. Pinagmasdan niya nga ang paligid ng mga oras na iyon. Nakita niya ang malaking bakas ng paa na nakaukit sa bato. Ito pala ang sinasabi nila. Walang tao sa paligid, walang CCTV at walang mga abala sa gagawin niya. Walang mga naliligong turista sa ilog. May mangilan-ngilan sa malayo at nasa kabilang bahagi sila ng ilog at halos singliit na lang sila ng langgam sa tingin niya. Natuwa siya dahil tila solo niya ang mundo. Nagagawa niyang magsanay noon sa kanila pero ang lakas lang ang tanging nagagamit niya kailan niya gustuhin. Madalas kasi siyang guluhin ng mga kapatid kaya hindi siya makapag-concentrate noon. Nagsimula si Eman sa kanyang mga pagsasanay. Nag-aaral kung paano gamitin ang mga kakayahan. Ang kanyang mga mata, pang-amoy, pandama, bilis, liksi at lakas ay kailangan niyang makontrol. Sinimulan niyang mag-focus sa talas ng pandinig. Pumikit siya at pinakiramdaman niya ang paligid. Pinakiramdaman kung paano ang tunog ng mga galaw ng kanyang kapaligiran. Narinig niya ang ihip ng hangin, ang agos ng ilog at mga huni ng ibon. Ang mga tunog na naririnig niya ay katulad ng musika na lalong nagpapalakas sa kanyang kakayahang makarinig. Napangiti nga ang binata ng mga oras na iyon. Kailangan lang pala niyang magsanay sa lugar na wala siyang ibang maririnig na ingay bukod sa kalikasan. Walang ingay ng ugong ng sasakyan o ang biglang tunog ng phone niya. Saglit na nawala ang pagko-concentrate niya kaya natigil ang ability niyang makarinig kahit mahinang tunog. Napabuga siya ng hangin. Inayos niya ang kanyang postura para mabalik ang focus niya sa training. Sinanay niya yon ng paulit-ulit sa loob ng halos 2 oras. May pagkakataong sinasadya niyang isara ang ability niya tapos ay ibabalik niya ulit kung kailan niya gusto. Nang mapagod sa ginagawa ay nagpahinga siya saglit at kumain ng dalang tinapay. Nagmasid siya sa paligid at in-enjoy ang ganda ng paligid. Pagkatapos nga magpahinga ay muli siyang nagbalik sa pagpapractice. Ang sinunod niyang sanayin ay ang talas ng paningin. Kaya ng mga mata niya na makita ng malinaw kahit pa umabot ng mahigit 100 metro. Kapag naman gumana ng husto ang ability niya ng di sinasadya ay kaya niyang matanaw ang hanggang 200 metrong layo. Ngunit minsan lang yon mangyari. Tumayo nga ang binata sa tuktok ng tipak na bato saka tinanaw ang ilang mga tao na nasa malayo sa kabilang bahagi ng ilog. Unti-unti, parang lumilinaw ang paningin niya at nababanag ang anyo ng mga tao na naroon. Hanggang sa unti-unting makita ang mga mukha nila.
Isang mag-anak ang nasa gilid ng ilog. Dalawang batang babae na mukhang nasa edad 10 pababa at 4 na adult ang nakita niya. Tumutulo ang pawis ni Eman habang pinipigilan ang ability niya at hindi mawala. Nakaramdam siya ng pagsakit ng ulo kaya napaluhod siya at agad nawala ang talas ng paningin. Hindi ko pwedeng persahin at biglain. Nasa po niya ang sintido saka marahang minasahe iyon. Nagpahinga ulit siya para kumalma ang buong katawan niya pero ang ginawa niya ay Indian sit. Ipinatong niya ang 2 kamay sa magkabilang hita saka pumikit para mag-meditate. Matagal-tagal din siya sa ganoong posisyon bago siya kumalma at mawala ang sakit ng ulo. Sumunod na sinanay niya ay ang paggamit niya sa kanyang kakaibang dugong aswang na namana niya sa kanyang ina. Ang kakaibang bilis. Kahit papagabi na ay naglaan siya ng oras para sanaying tumakbo ng matulin sa parting kakahuyan. Nakailang subok siya ng takbo bago nakuha ang bilis na hinahanap niya. Ang kanyang dugo bilang isang bangkilan ay may natatanging kakayahan na wala sa ordinaryong tao at ang pagnanais niyang mahasa pa ang mga kakayahan ang nagpapabuhay ng dugo niya. Nang dahil sa kakasanay niya ay hindi na namalayan ang oras. Sinipat niya ang wristwatch at nakitang 9 o'clock na ng gabi. Kailangan na niyang umuwi dahil may pasok pa ng maaga kinabukasan. Ipinangako niyang babalik siya sa Biyernes ng hapon para magsanay hanggang Linggo. Madilim ng mga oras na iyon pero ang mga mata niya ay nasanay na kahit walang liwanag sa paligid. Malaking tulong ang pagpapractice niya maghapon sa paghasa ng abilities niya. Binaybay na niya ang kakahuyan pabalik sa malaking tipak na bato na may bakas ng paa ng higante. Narealize niyang malayo-layo rin pala ang tinakbo niya. Mabuti na nga lamang at nasasanay na rin ang kanyang pang-amoy kaya't alam niyang tahakin ang daan pabalik doon. Patuloy siyang naglalakad habang abot sa mga mata ang saya dahil sa progress ng practice niya. Hindi niya maitago ang excitement na masubukan ng mga nahasang kakayahan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Para siyang nasa Cloud9 habang nag-iisip ng mga pagsasanay na gagawin para sa mga susunod na araw nang makarinig siya ng paggalaw ng mga dahon mula sa matataas na puno. Para itong dinaanan ng malakas na hangin. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng pagaspas ng mga malalaking pakpak. Alam ni Eman kung ano ang tunog na iyon at kung anong uri ng nilalang ang may gawa. Ito ay mula sa malalaking pakpak ng isang aswang. Halo-halo ang nararamdaman ni Eman nang marinig iyon. Kaba, takot, pagkabahala pero mas lamang ang excitement dahil masusubukan na niya ang mga natutunan niya sa practice. Naganda siya saka tumingala para hanapin ang pinagmumula ng pagaspas ng mga pakpak. Natanaw niya ang manananggal na lumilipad-lipad malapit sa mataas na puno at ang direksyon ng lipad nito ay patungo sa kanya. Narinig pa niya ang halakhak nito habang lumilipad papalapit sa kanya. Kita niya na naglalawoy ito at nakangisi. Nang makita niyang malapit na ito sa kanya, agad siyang naghanda. Tinangka siyang dagitin ito pero agad siyang nakailag. Gumulong siya sa lupa saka biglang bumangon at inihanda ang sarili sa bagong paglusob ng manananggal. Idiniin ni Emma ng kanyang mga paa sa lupa, nag-angat ng kamay at nag-focus sa kanyang mga kakayahan. Hindi siya sigurado kung matatalo niya ito gamit ang mga kamay. Wala siyang sandata pero
ang kakaibang lakas na tinataglay niya ang panlaban niya rito. Nakatutok ang mga mata niya sa malalaking pakpak ng nilalang na papalapit. Tinatansya niya ang bawat pagaspas at paggalaw nun. Inaabangan ng pag-unat bilang hudyat ng pagsugod nito pabulusok sa kanya. Ang mga mata nitong namumula ay nagniningas sa galit at pagkasabik sa kanya. Patuloy na naglalaway ang manananggal. "Natatakam ako sa amoy mo," wika nito. Noon lang naalala ni Emma na lumangoy pala siya sa ilog kaya't nawala ang epekto ng pabangong gamit para takpan ng mabangong amoy na dugo ng isang babaylan. Biglang sumugod ulit ang manananggal papalapit sa kanya. Tiyak ni Emma na ang dugo niya ang dahilan kaya siya nakita ng manananggal na iyon. Ihinababahala niya na may iba pang aswang ang makakaamoy sa kanya kaya kailangan na niyang tapusin ang laban nila at makaalis na sa lugar na iyon. Mabilis siyang tumakbo at nagtago sa likod ng makapal na puno, nag-aabang sa pagsulpot ng manananggal. Alam niyang hindi siya makakapagtago rito ng matagal kaya kailangan niyang umisip ng paraan kung paano mapupuksa ito. Kailangan niyang gamitin ang mga kakayahan niya at maging mas matalino kaysa sa nilalang na ito. Agad siyang lumabas sa pinagkukublian saka tumakbo papalayo. Ang manananggal naman ay nagpapakita ng kakaibang bilis ngunit si Emma ay hindi rin nagpapatalo. Nagawa niyang gamitin ang ability niya at nagawang tumakbo ng matulin. Napansin niyo ng manananggal dahil hindi yon kayang gawin ng ordinaryong tao. "Anong klaseng nilalang ka?" sigaw ng manananggal habang patuloy sa paghabol sa kanya. "Wala ka na ron." Balik sigaw ni Eman saka siya tumigil sa pagtakbo at humarap dito. Inihanda niya ang sarili para harapin ng mano-mano ang manananggal. Iyon na lang talaga ang naisip niyang paraan. Sinalubong niya ang manananggal na papasugod. Sinalo ang dalawang kamay nitong nakaumang at may matatalas na mga kuko. Isang malakas na tulak ang ginawa niya sabay tadyak sa kalahating katawan nito na nagpatilapon dito at bumagsak sa lupa. Napasigaw naman sa galit at sakit ang manananggal. "Hindi kita mapapatawad. Uubusin ko ang bawat himaymay ng loob mo." Ikinuyom nito ang mga kamao sa lupa habang nagpupumilit makabangon. "Hindi mo ako matitikman, aswang." Pangiinis na tugon ni Eman. Lalong namula ang mga mata ng manananggal dahil sa galit. "Papatayin kita." Gigil na sigaw nito. Ibinuka nito ang malalaking pakpak saka mabilis lumipad papasugod kay Eman. Naganda ulit sa Eman at mas diniina ng pagkakaapak sa lupa para salubungin ang lakas ng manananggal. Hindi alintana na nakayapak siya at may mga sugat ang mga talampakan dahil sa pagpapraktis at pagtakbo. Muling nagtagisan ng mga lakas nila. Nailagan ni Emma ng matatalas na kuko ng manananggal saka binigyan ng uppercut. "Wala akong pakialam kung babae ka. Isa kang aswang na pumapatay at kumakain ng tao." Isa pang sapak ang pinakawalan niya na tumama sa pisngi nito. Hindi naman nagpatinag ang manananggal kaya iwinasiwas nito ang kanyang pakpak at tumama sa braso ni Emma ng mga kuko nito. Nadaplisan siya ng kamot sa braso at humalo sa hangin ang amoy ng dugo niya. Parang mababaliw ang manananggal ng maamoy ang mabangong dugong iyon mula sa sugat ni Eman. Nanlaki ang mga mata nito at lumabas ang dila. Habang nagpapatuloy ang kanilang laban, hindi mapigilan ng nilalang na
maglabas ng mga nakakakilabot na hiyaw. Nakakabaliwang yung dugo. Bulong ng manananggal habang patuloy sa pag-atake habang umiilag si Emma.